Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Maynila. Ano nga ba ang iba't ibang mga bagong projects na abangan natin dito sa Maynila sa year 2026? Isa sa mga project na yan ay inaabangan natin ang Loton Riverside Park na ngayon na ginagawa na dyan sa loob. Bahagi yan ng Pasig River Esplanade Project Phase 5. Kaya naman sinabi natin na year 2026, most likely next year na matatapos ang project na yan. Napakaganda na nga dito sa bagong Pasig River Esplanade Phase 4. Inaabangan pa natin ang pagsisimula ng Phase 5. Ang Phase 5 ng Esplanade ay karugtong dito sa Phase 4 na nasa likod ng Arroceros Park. Pero sa ngayon hindi pa nagsisimula. Sinarado pala muna itong hagdanan pati na yung ramp. Pero may isa pang hagdanan dyan sa unahan sa ilalim ng tulay. Ito pa yung abangan natin next year, ang River Lane Bridge. Isang delayed project na hanggang sa ngayon hindi pa rin matapos. Siguro by next year tatapusin na ang bagong bridge na yan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, yan ay isang pedestrian bridge na magko-connect dito sa Loton papunta dyan sa kabila sa Quinta Market sa may Quiapo. Kapag natapos na yan mula dito sa may Loton, may shortcut na papuntang Quiapo na hindi na tayo dadaan pa ng Quezon Bridge. Napakaganda rin ang design nitong Loton Riverside Park kapag natapos na. Dito naman sa harap ng Arroceros Park, may nilagay dito na night market. Pero sa ngayon konti pa lang yung mga food stall dito. Sana madagdagan sa mga susunod na araw. Pwede nang tumambay dito kasi meron ng mga upuan at mga table at may mabibilhan na rin ng mga pagkain.
Isa pang project next year ang inabangan natin ang rehabilitation ng Loton Underpass pati na yung Intramuros Underpass. Ayon pa sa latest update, mukhang matutuloy pa rin naman ang Intramuros Forest Park Project. Yung golf course dito sa side na to ng Intramuros ang gagawin na bagong forest park. Ang proyektong yan ay joint venture ng Office of the President, Department of Budget and Management at Manila City Local Government. Ang layunin pala niyan ay magkaroon ng Central Park dito sa Maynila. May isa pang park dyan sa May Binondo ang magkakaroon ng renovation. Abangan din natin ang restoration ng Manila Central Post Office Building na gagawing bagong tourist attraction at museum. Isa pang project na inabangan natin dito sa Maynila ang tinatayo ngayon na bagong SM Harrison. Ito na ngayon ang latest na progress sa bagong SM. Dito lang yan sa dating location ng Harrison Plaza. Katabi lang ito ng Manila Zoo. Mapapansin naman natin medyo mataas pala yung ceiling dito sa may entrance ng mall. Isa pa sa napansin natin, sinagad talaga ng SM dito na sa may kalsada, yung bagong mall. Di ba usually pag SM, meron pang malawak na area mula sa kalsada bago pa makapasok sa mall. Pero dito, malapit sa kalsada yung entrance. Andito tayo sa may Mabini Street. Napakalawak kasi nitong Harrison Plaza property. At ganun din, napakalawak ng SM na tinatayo dito. Sa ngayon parang hugis letter L ang building ng SM Harrison. Dito sa bandang harap, open space. Abangan pa natin kung ano itatayo dito. Sa kabila naman ito, nasakop din yan ng Harrison Plaza property. May project din na tinatayo dyan ng SM. Abangan natin kung ano yan. Sa sobrang lawak na nitong Harrison Plaza property, napakaraming project ang itatayo dito. Bukod sa bagong SM Mall, magtatayo din dito ng mga residential condominium, may office building, at most likely may National University building. So ayun guys, ito na ngayon ang latest na progress dito naman sa kabilang side. Sa kanto na ito ng Adriatico Street. Ayan, makikita nyo naman pa third floor na yung ginagawa na mall.
Kung babalikan natin, dito yung SM Department Store ng Harrison Plaza noon. May poster dito na matagal na nga nakalagay at nag-fade na. Pero don't worry, inilabas na nga ng SM ang magiging design ng SM Harrison. Sobrang ganda pala nito kapag natapos na. Sobrang lawak yung mga atrium, sobrang taas ng ceiling, malawak na hallways, at mukhang magkakaroon pa ng sky garden. Abangan natin. Exciting itong tinatayo na bagong SM Harrison. Isa sa pinaka-modern na SM na tinatayo sa ngayon. Ayan, nandito na tayo sa may Adriatico Street. Ito naman yung kabilang side ng mall. Mabilis na rin yung progress sa bagong SM Harrison. Inaasahan na magiging operational ito sa year 2027. Ayan, makikita nyo naman sobrang lawak, sobrang haba ng mall na ito. Ayon pa sa design na nakita natin online, parang pinagsamang podium at SM Aura ang magiging design ng SM Harrison. May bago na naman tayong mall dito sa Maynila kapag natapos na ang SM Harrison. By the way, ang katapat nito, ang Rizal Memorial Stadium, ay bukas na sa publiko. Pwede mag-jogging dito mula hapon hanggang sa gabi. Libre lang at walang bayad ang pagpasok dito. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!